Isang magandang araw ulit mga ka-Solo Flight. Dito po tayo ngayon sa Santa Lucia pa rin. Ito yung isa pa sa mga project natin sa Santa Lucia. Mga ka-Solo Flight. Ito yung lumang Jollibee dito sa Santa Lucia Mall. Dahil lumipat na sila dun sa loob. Kaya ibinabalik nila mga ka-Solo Flight yung mga tinanggal nila, mga binago nila dito sa unit na to mga ka-Solo Flight. Ngayon kailangan kasi nilang ibalik kung ano yung dinatnan nila dati. So ito ngayon mga ka-Solo Flight, kakalasin natin yung mga salamin na ikinabit nila dati. Tapos papalitan natin yan ng panibago. So ito mga ka-Solo Flight, ang gagawin natin ngayon, nagse-set up tayo ng mga gamit natin. Ayan. So nagkabit tayo ng glass sucker dyan sa salamin. 4 na piraso yan mga ka-Solo Flight na glass sucker. Tapos nilagyan natin yan ng harness mga ka-Solo Flight bago isasabit natin yan dun sa pulley. Siya nga pala mga ka-Solo Flight, yung pulley na gamit natin dyan, yan yung nabili natin sa Creston. So magandang klase yan mga ka-Solo Flight. Kung gusto nyo ring gumamit yan, recommended ko sa inyo yan. Matibay siya, tumatagal, mura pa mga ka-Solo Flight. So ayan, yan yung discarding ginawa natin. Dahil yung salamin na yan ay kailangan palitan. So kakalasin nga natin yan. Tapos ayan, habang inaangat na natin yan mga ka-Solo Flight, kailangang tukuran nila sa labas ng something, ng kahoy or ng para hindi kakalampag or hahampas yung salamin. Kasi delikado mga ka-Solo Flight kung ganyang hinahawakan nila, baka biglang pumutok. Kasi ordinary glass lang yan mga ka-Solo Flight yung pinakalas natin. So once na mabasag yan, delikado yung tao na mabagsakan. Talagang kailangan ng doble ingat mga ka-Solo Flight. So ayan, binababa na dahan-dahan mga ka-Solo Flight yung salamin. So abangan natin mga ka-Solo Flight, no, yung kung paano natin makakalas lahat yan. So kung mapapansin nyo pala mga ka-Solo Flight, no, masyadong maraming beses na hinihila, no. Ayan, no, kung makikita nyo mga ka-Solo Flight, sobrang daming hila ng kadena dyan sa pulley. Tapos samantalang yung galaw nung salamin sobrang napakabagal. Ang ibig sabihin yan mga ka-Solo Flight, na sa pag-aangat din ng salamin ay hindi siya ganun kahirap iangat or ibaba. Hindi siya ganun kabigat, no? Yun ang gamit ng pulley mga ka-Solo Flight. Hindi ka mahirapan magbaba, hindi ka mahirapan magangat. So ang pulley na yan mga ka-Solo Flight, ginagamit talaga yan. Karamihan gumagamit niyan yung mga mekaniko ng sasakyan. Doon ko nakikita yung pulley na yan kasi binubuhat niyan yung mga makina ng sasakyan. So ganun siya kalakas mga ka-Solo Flight. Yung makina ng sasakyan, siguro tumitimbang yan ng mga 80 kilos, mga ganun siguro. Depende sa sasakyan mga ka-Solo Flight. So ito namang salamin na binuhat natin, siguro tumitimbang yan ng mga 40 to 50 kilos ang bigat, or baka hindi lang. Tansya ko lang yan mga ka-Solo Flight, no. So kailangan lang talagang maraming bubuhat kasi delikado siya. Hindi siya po pwedeng anong tawag diyan, yung pabahala na
hindi ko mabigay yung tamang salita mga ka-solo flight, you know. So ibig sabihin, ingat talaga mga ka-solo flight. Siya nga pala mga ka-solo flight, mga kasama natin dyan. Ayan, si King yung nasa likod, nakatalikod na, naka-blue na yan. Tapos yung nakasando na 23, si Jasper yan mga ka-solo flight. Ayan, tapos yung nando dun sa katabi ni Jasper na nakasombrero, nakasando rin, nakasombrero na pula, si Jordan yon. Tapos yung katabi ni Jordan, yung nandun sa dulo, si Ren yan mga ka-solo flight, mga kasama natin yan. Ayan, so mga ka-solo flight, nakalas na po yung salamin, na ibaba na ng maayos, no. Ngayon ang gagawin natin dyan, ipapasok natin doon sa loob yan, yung salamin. So konting diskarte pa rin, no, paano natin maipapasok doon. So syempre mga ka-solo flight, may mga suggestion yung mga kasama natin. So may mga diskarte yan. Yan ang maganda mga ka-solo flight, pagka may mga kasama ka, makakapag-share din sila ng diskarte na ganito gawin natin, baka po pwede, ganyan. So titingnan din natin, baka may mas maganda silang idea, no. So ayan, inaangat natin ulit yung salamin mga ka-solo flight. Bago ihiga natin yung salamin. Yan, habang inaangat, inihiga naman para maipasok dun sa loob, no. Kasi kung bubuhatin natin yan mga ka-solo flight ng mano-mano, mahirap kasi mataas yung semento. Halos hanggang dibdib yung semento na yan, eh. So kung wala talaga yung pulley na yan mga ka-solo flight, mahihirapan kami niyan. So ayan mga ka-solo flight, no, tingnan lang natin. So may kasama tayo doon ka-solo flight sa loob. Nandoon si VJ, nag-aabang siya sa loob. Siya yung sasalo doon. So ayan mga ka-solo flight, no. Hindi lang sa aking idea yan mga ka-solo flight. So nag-share din yung mga kasama natin ng diskarte dyan, no. Kung paanong gagawin, paanong ikot, paanong angat, paanong posisyon. So ayan ang kagandahan mga ka-solo flight, na may mga kasama ka. So mga ka-solo flight, bakit nga pala solo flight ang pangalan natin, no? Medyo mahabang kwento yan mga ka-solo flight, no, kung bakit solo flight ang pinangalan ko sa ating kumpanya o sa ating grupo. Nung time kasi nabaguhan pa lang ako nun, nagka-problema yung amo ko sa negosyo niya, nagkasakit yung asawa niya, tapos medyo nabaon sila sa utang, nag-alisan yung mga tauhan. So ako yung natira doon mga ka-solo flight sa kumpanya ng amo ko. Ako yung naiwan. So ang nangyayari, ako nagpa-fabricate, ako nagdi-deliver, ganun. Tapos ako pa magkakabit. So sabi ko sa sarili ko noon, solo flight na ako dito, sabi ko ganun sa sarili ko noon. Tapos dumating pa yung time na kahit wala na, hindi ako sumisweldo mga ka-solo flight. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Ganun, kasi naawa ako doon sa amo ko na sobrang bumagsak talaga yung negosyo nila. Dahil doon sa pagkakasakit nung boss namin, no. Kaya tapos nabilinan pa ako nung boss namin na lalaki. Sabi niya, wag mong iiwan si ate mo, sabi niya ganun. So talagang umuo ko dahil medyo masama na yung kalagayan ng boss ko nun. No, kaya umuo ko, sabi ko sige kuya, sasamahan ko si ate. So hanggang sa nawala na yung boss ko, namatay na siya. Tapos ando doon pa rin ako sa amo ko, pero sobrang sad na yung amo ko kasi marami na siyang utang. Sobrang hirap na siyang makaahon ulit. Hanggang sa bumitaw na rin ako kasi wala na eh. Wala na talaga. Ang laki na ng utang niya sa akin, hindi niya na ako napapasweldo. So syempre kailangan ko rin naman ng panggastos. Ayun, kaya
nagtrabaho ko mag-isa. Naghanap ako ng trabaho ko mag-isa. Tapos, nag-iisip ako ng ipapangalan ko sa kumpanya ko. Sabi ko, Solo Flight. Ayun, yun ang istorya ng mga ka-Solo Flight. So, ayan, nakita nyo siguro mga ka-Solo Flight na naipasok na yung salamin, ano? Dahan-dahan, ayan. So, kakalasin na nila dun yung glass sucker sa loob. Yan, kakalasin na nila yan. Tapos, habang ililipat na naman dito ulit sa kabilang salamin yan. So sinalo na doon ni VJ, pumasok na yung iba nating kasama. Pumasok na si Ren, si Jordan, si Jasper, ayan, nagsipasok na sila para ipopwesto na nila sa loob yung salamin. So ayan, ako yung naiwan dyan sa labas, mga ka-Solo Flight. So ayan, siguro mga 10 minutes mga ka-Solo Flight nating kinalas yan, ano? Mga 10 to 11 minutes natin yan mga ka-Solo Flight na nakalas at naipasok yung salamin dun sa loob. So, salamat sa Diyos mga ka-Solo Flight kasi nakakalas at naipasok natin dun ng maayos yung salamin. Tulad ng sinabi ko mga ka-Solo Flight do sa unang video natin, kailangan natin ng dasal syempre bago magsimula sa trabaho. Kailangan natin ng dasal. Ayan mga ka-Solo Flight, yung part 2 ng video natin, no? Kasi kinap na natin yon. Kumain muna yata kami nung time na yun, nagmerienda, no? Para panibagong salamin na naman tong bubuhatin natin. Yan. So inaangat na ulit yung salamin. Parehong procedure yan mga ka-Solo Flight, kakalasin yan tapos ipapasok dun sa loob. So medyo mas madali na to mga ka-Solo Flight kasi wala nang nakakaabala, maluwag na dito sa kabilang side. So pagkaangat nyan, diretso na sa loob yan. Yan, kumakaway si Jasper mga ka-Solo Flight. So papasalamat tayo mga ka-Solo Flight kasi mga kasama natin, mga masasayahin, ano, mabubuting tao yung mga binigay sa atin ng Diyos na mga kasama. Mga mababait yung mga nakakasama natin. Maayos, masisipag mga ka-Solo Flight. Kaya si Jordan mga ka-Solo Flight, isa sa masayahin natin kasama yan. So ayan mga ka-Solo Flight, no, yung pangalawang salamin mga ka-Solo Flight na tatanggalin natin. Actually mga ka-Solo Flight, tatlo yung butas na yan eh. Yung nandoon sa dulong kaliwa, may basag na salamin na yan eh, na tinanggal na namin ng una. Hindi lang natin na video yan mga ka-Solo Flight, no, hindi tayo masyadong ready nun kasi inapura tayo nung manager ng Jollibee kasi babagsak ngayon. So apurahan na natin kinalas yun, hindi na natin na videohan yun. So kaya dito tayo nakapag set up ng video
dito sa salamin sa kanan saka sa gitna. Yan yung napaghandaan natin ng video dyan. So ayan mga ka-solo flight, inaangat na natin yung yung salamin sa gitna habang hawak natin sa baba mga ka-solo flight. Tapos nakatukod si Jordan saka si Ren sa baba ng kahoy kasi para hindi hahampas yung salamin. Habang si Jasper naman sa taas nakahawak, nakabantay para hindi umikot. Doon din sa loob niyan mga ka-solo flight si VJ, no? Hindi nagpapakita. Yun yung mga tinatawag na mga actor sa likod ng camera. Ayan. So mga ka-solo flight, ayan, inaangat na ulit yung salamin. So nakalas na natin sa frame yan, kaya pwede nang hawakan. Tapos ibababa na ulit yan mga ka-solo flight. Natanggal na sa frame yan, nabunot na natin sa frame yan mga ka-solo flight. So diretso na sa loob yan, no? Medyo iaangat lang ng konti yan. Tapos bago hihiga para ilaglag dun sa loob. So ayan mga ka-solo flight, nag-uusap-usap muna tayo paano gagawin dyan, paano diskarte. So para mapag-ingatan natin yung salamin. Kasi gagamitin pa nila mga ka-solo flight yung salamin na yan. So syempre kailangan pag-ingatan. So yung mga ganyang klaseng kalaking salamin mga ka-solo flight, siguro nagkakahalaga ng yan, mga 5,000 ang isa kasi makapal yan mga ka-solo flight, tapos kulay brown yan. Pero mas mahal pa mga ka-solo flight yung mga tempered glass, no, na ipapalit natin dyan. Halos doble ang presyo nun mga ka-solo flight. So ayan, inangat natin yung salamin ng konti bago itinulak papasok sa loob, saka ibinababa na yan mga ka-solo flight. So dahan-dahan ng ibinababa yan. So yan, nakalapag na po sa loob yan mga ka-solo flight. So ayan, nire-release na mga ka-solo flight yung pulley, no, para lumuwag na, para maihiganan nila sa loob. Ayan. So kung makikita nyo, lumulundo na yung pulley sa loob mga ka-solo flight. At dahan-dahan naman nilang naihiga. Ayan, inaalalayan yan mga ka-solo flight ng pulley. Tapos may tao nakasalo doon sa ilalim. Yan, hihiga yan mga ka-solo flight. So papasok na tayo para makatulong tayo doon sa loob, no. Ayan, so hinihiga yan mga ka-solo flight, no. Ayan, so wala kasi tayong tagahawak ng camera, naka-stand lang yung camera natin, kaya hindi makalapit kung anong nangyayari doon sa loob. So mamaya mga ka-solo flight, papasok tayo sa loob para makikita nyo rin mga ka-solo flight yung nangyayari dun sa loob. Ipapasok natin yung camera. So ayan mga ka-solo flight, ayan, iniikot na natin sa loob yun, mga ka-solo flight, yung salamin. Yan, itinatayo na natin dahan-dahan habang hinihila ni King yung nire-release ni King yung pulley para magalaw natin yung salamin, no, para maiikot natin. So ayan, naitagilid na natin yung salamin galing sa pagkakahiga. Mula sa pagkakahiga ng salamin, itinagilid natin yan mga ka-solo flight. So ayan, nakatagilid na siya. Yan. Tapos kakalasin na naman natin yung pulley para mabuhat natin yung salamin papunta doon sa dapat na paglalagyan. So ayan mga ka-solo flight, no. Siguro mga ka-solo flight, mga 8 minuto, 9 na minuto nating tinrabaho yan simula sa pagkakalas yung pangalawang salamin mga ka-solo flight, no. So ayan, natanggal na yung pulley mga ka-solo flight. Bubuhatin na natin yan papaloob yung salamin na yan. So again mga ka-solo flight, huwag nating kakalimutan magpasalamat sa Diyos every accomplishment, no, ng trabaho. So naibaba natin yung salamin, nakalas natin yung salamin ng maayos at naibaba natin ng maayos yung salamin nang walang nadidisgrasya, walang nababasag. So salamat sa Diyos mga ka-solo flight. Sa Diyos ang pasasalamat, ang papuri mga ka-solo flight. Hindi natin kaya yan kung walang tulong ng Diyos.
mga ka-solo flight. So kaya ka-solo flight, muli pinapaalala ko sa inyo, bago tayo magsimula ng trabaho o ano man ang gagawin natin mga ka-solo flight, ihingi natin ng tulong sa Diyos mga ka-solo flight. No? Ihingi natin ng tulong ano man ang mga gagawin natin. Unahin natin siya. Sabi nga sa Biblia mga ka-solo flight, unahin natin ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Humingi tayo ng gabay sa Kanya sa lahat ng gagawin natin mga ka-solo flight. No? So ayan mga ka-solo flight, nakaraos tayo dun sa pangalawang salamin. So i-clear naman natin yan, lilinisin yung area na yan, no, para ilalagay natin yung panibagong salamin na in order nila sa atin. Tempered glass na mga ka-solo flight yung ipapalit natin dyan. So abangan natin mga ka-solo flight yung part 3 mga ka-solo flight nung ikakabit natin dyan. So sa part 3 na yan mga ka-solo flight. Yes, shut out. So eto na mga ka-solo flight yung part 3. Yung part 3 ng ating ginagawang pagkakabit ng salamin, ano. Eto na yung ipinapalit natin mga ka-solo flight. Tempered glass na yan mga ka-solo flight yung ibabalik natin, ipapalit natin salamin sa pwesto na yan, ano, ng Jollibee. So mas madali na yan mga ka-solo flight, isalpak at ikabit yung salamin na yan dahil clear na yung area na yan. So mas mabilis yung magkabit kaysa sa magkakalas, kasi tinatanggalan pa natin mga ka-solo flight ng mga sealant yun paikot, labas at loob, kasi nakasilant yan mga ka-solo flight. So medyo matrabaho yun. So ito, pagkasalpak ng salamin, wag lang sasablay sa sukat, walang magiging problema dyan mga ka-solo flight. So again, tempered glass na po yan mga ka-solo flight yung ikinakabit natin, ano. So pero ganun pa man mga ka-solo flight, kailangan nating ingatan yan, kasi mas mahal ang presyo nyan, doble presyo nyan. Isa pa, ingatan natin kasi yung mga kasama natin mga ka-solo flight. Mga ka-solo flight, akala ko kasama natin si VJ dyan. So wala pala si VJ dyan sa trabahong yan, no? Sa project na yan, hindi pala natin siya nakasama. Ang kasama lang pala natin dyan mga ka-solo flight, yan si Ren na nasa nakatalikod, nakasombrerong puti. Si Jasper yan nasa gitna, nakasandong asul. At si Jordan yung nasa taas, sumahawak ng salamin. At si King yung humihila ng pulley mga ka-solo flight, no? Ayan, ako naman yung nandoon sa likod, na nakatago doon sa likod, no? So ayan, dahan-dahan na nating inaakyat. So mga ka-solo flight, nakita nyo naman kung gaano kagaang ang binigay na tulong sa atin ng pulley na yan mga ka-solo flight, no? Kung wala yung pulley na yan mga ka-solo flight, mahirap iakyat yan, yung salamin na yan, kasi ganyang kalaki, ganyang kabigat,
no? Mahirap. Talagang todo pwersa mo dyan, mga ka-solo flight. Talagang pagpapawisan ka ng malapot dyan. Pero, ang laking hirap ang nales namin dyan, mga ka-solo flight, sa pulley na yan. Nakales kami ng hirap dyan siguro mga 70 to 80% mga ka-solo flight. Ang hirap na nabawas, no, ng pulley na yan. So nakita nyo naman, hindi kami nahirapan sa pagbubuhat. Halos hindi nga namin binuhat, mga ka-solo flight. Inalalayan lang namin yung pulley. Ginaid lang namin, no, habang inaangat niya. So yun, mga ka-solo flight, nasalpak na yan na maayos, no. Clear na clear, walang problema. Siguro kung meron man konting clearance, ayos-ayos ng konti, ayan, tinuturo na rin kung saan direction dadalahin, ayan, para maayos ng kabit, no. So ganun kadali, mga ka-solo flight, no, ang pagsasalpak yan. So ayan, sineset na lang yan, mga ka-solo flight. Tapos yan, lalagyan na yan ng cover sa labas, tapos itutornilyo, i-screw, tapos bago isisilant, mga ka-solo flight, labas at loob.
So ito mga ka-solo flight, nasa part 4 na po tayo, no? So yung huling salamin na po mga ka-solo flight yung isasalpak natin dyan. So kung makikita nyo dyan mga ka-solo flight na inaayos na natin yung frame ng kakabitan ng panibagong salamin na ilalagay natin dyan. Ayan. Kaya na mga ka-solo flight, no? Na ipwesto na natin yung isang salamin na ipasalpak natin dyan. So sa loob siya nang galing mga ka-solo flight kasi nung diniliver natin dyan, doon na muna nila pinalagay sa loob yung salamin dahil humihingi pa kami ng permit nung time na yon nung diniliver. Kaya hindi pa namin po pwedeng ikabit kasi wala pa kaming permit sa Santa Lucia nun para magtrabaho. So kaya doon muna pinalagay nung guard or nung manager yung salamin na diniliver natin. So kaya ngayon sa loob na manggagaling yung salamin mga ka-solo flight. Sa loob na siya manggagaling pagka kinabit. Kung naalala nyo mga ka-solo flight yung dating kinabit namin sa labas nang galing, no? Hindi na natin pinasok. So sa labas na nang galing yung salamin dahil mahihirapan na tayong pumasok sa loob kasi may mga gamit na sila dun eh. So dahil ito bakanting pwesto na to ng Jollibee dati, kaya doon na nila pinatambak sa loob yung salamin, doon na muna nila pinalagay. So ayan mga ka-solo flight, no, itinataas na ulit dahan-dahan yung salamin bago isasalpak natin. Isang buong malaking salamin na yan mga ka-solo flight, no? Binuo na yan ng isang buo kasi dati yan mga ka-solo flight, hinati ni Jollibee sa dalawa yan eh. So ang original design kasi niyan mga ka-solo flight, isang buong salamin yan, no? Kaya hindi pumayag si Santa Lucia na hindi nila ibabalik yung dating original na design ng mga salamin. So kaya pinapapalitan yan. So ayan, tempered glass na rin mga ka-solo flight yung ipapalit natin dyan.
So ayan na mga ka-solo flight, naikabit na natin yung huling salamin, no? Medyo matagal lang ng konti kasi ah may kalakihan yan, no, mga ka-solo flight. Kailangan eksakto yung salamin, yung mga clearance. So may mga in-adjust sila dun sa loob, kaya medyo natagalan tayo mga ka-solo flight. So yung time na yan mga ka-solo flight, sinisilant na natin dahil na-fix na nila sa loob. Nilalagyan na nila ng clip sa loob, nilalagyan na nila ng screw. Ayan, kaya po pwede na nating isilan sa labas. So ayan, habang tinatrabaho natin dyan sa labas, sila naman sa loob, tinatrabaho nila doon sa loob yung salamin. Kumbaga pinifinish na rin nila sa loob habang sinisilant naman natin dito sa labas. Ayan mga ka-solo flight. So kailangan lang talaga mga ka-solo flight sa isang trabaho, teamwork talaga para mas mabilis yung trabaho, no? So kulang-kulang isang oras natin tinrabaho yan mga ka-solo flight, yung pagkakalas ng salamin. Pero mga ka-solo flight, maalala ko lang, ibang araw na po pala yan, yung pagsasalpak namin ng salamin yan mga ka-solo flight, no? Idinuktong ko na lang dyan yung part 4 na yan. So siguro yung part 4 na yan, pumagal yan mga ka-solo flight na mga 6 na minuto rin yung pagsasalpak natin yan ng salamin. So mas mabilis siya mga ka-solo flight na naisalpak yung mga salamin. Ayan, so sinisilant na lang natin sa labas mga ka-solo flight para habang kinakabit nila dun sa loob yung mga clip, ipinifix na nila. Maya mga ka-solo flight, papasok po tayo dun sa loob para ipakita ko sa inyo yung mga ganap sa loob, mga nangyayari sa loob. O tara na mga ka-solo flight, pasok na tayo sa loob. Ayan mga ka-solo flight, ayan na. Medyo madilim sa loob mga ka-solo flight kasi wala nang ilaw doon, tinanggal na nila. So kaya umaga natin tinatrabaho yan para kahit papano may konting liwanag. So ayan mga ka-solo flight, no? Pinifix na nila yan sa loob. Ayan, in time na yan mga ka-solo flight, andyan na si BJ, kasama na siya. Ayun siya sa dulo. Ayan, nasa likod ni Jordan. So salamat sa Diyos mga ka-solo flight, simula nung simula hanggang matapos.